Huwag matigas ang ulo, sumunod sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 31 to 35, and I read it for you. Then his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. A crowd was sitting around him, and they said to him, "Your mother and your brothers and sisters are outside asking for you." And he replied, "Who are my mother and my brothers?" And looking at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does the will of God is my brother and sister and mother." Nariyan po ang mga panuto, nariyan ang mga instructions, nandyan ang mga batas, nandyan ang mga panuntunin upang tayo po ay hindi maligaw, upang tayo ay hindi malito, upang makuha natin kung ano ang hinihingi. Ito man ay sa pagsusulit o sa aktwal na buhay araw-araw. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, tinawag po ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat nasa labas daw ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid. Ngunit ano po ang tugon ng ating Panginoon? Sino nga ba ang aking ina? Sino nga ba ang aking kapatid? Ang sabi ng Panginoon, "Who are my mother and my brothers?" And looking at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does the will of God is my brother and sister and my mother." Ang sinuman ang tumutupad, ang gumagawa sa kalooban ng Ama, siya ay ang aking ina, ang aking kapatid, wika ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay nanyayahan na alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin maisa sa katuparan, ni hindi natin masusundan kung hindi muna natin aalamin kung ano nga ba ang nais mangyari sa buhay natin ng ating Diyos amang mapagmahal. Papaano po natin malalaman ang kanyang banal na kalooban upang ito'y ating matupdan kung wala po tayong panahon para manahimik, huminto muna at magdasal? Sa panalangin, atin pong binubuksan ang ating puso sa Diyos at binubuksan din ng Panginoon ang kanyang puso at ang kanyang banal na kalooban ay kanyang ibinabahagi sa atin. Kung matututo lamang sana tayong manahimik at pakinggan ang kanyang tinig, ang kanyang salita na nangungusap sa ating lahat, tsak malalaman po natin kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya po wag po sana tayong matigas ang ulo. Marami po ang tinig na nandyan sa ating kapaligiran. Nandiyan ang nagsasabing, "Ako ang iyong sundan, ako ang iyong dapat maging Panginoon." Pero isa lamang po ang kailangan nating pakinggan. Yan po ay ang tinig ng Diyos Ama. At ang tinig niya ay ating maririnig ng malakas sa tuwing tayo ay nananalangin. Kaya naman, sundan natin ang boses ng Ama upang magawa natin ang kanyang banal na kalooban. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, malaman nawa namin ang kalooban ng Diyos sa aming buhay at sa aming pagkakaalam dito, may sa buhay nawa namin ito ng buong sigasig, ng buong pananampalataya at ng buong pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito
O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.